So magpapatuloy po tayo mga kapatid sa ating Bible study series at inabot na po tayo ng 2025. Hallelujah! Pero sabi ko nga, ang salita ng Diyos ay patuloy na dapat manatili sa ating mga buhay sapagkat ito ang ating pag-asa. Sa ating Faith Hall of Fame in the book of Hebrews, tonight, nais ko pong dalhin po sa inyo ang buhay ni Jacob. Nakaraan po mga kapatid, diniscuss natin ang buhay ng kanyang ama na si Isaac tungkol po sa blessings of faith. Maliwanag po mga kapatid na si Isaac ay iginawad niya ang kanyang basbas sa kanyang anak upang sila po ay pagpalain ng Diyos. At ngayon, nais po nating dalhin sa inyo ang topic about the worship of faith. At yan po ay ating pong pag-uusapan sa pangalan ni Jacob. Hallelujah! Jacob. Although si Jacob, mga kapatid, in many ways, mga minamahal, well-known po siya bilang patriarka, bilang father. Sapagkat actually, ang pangalang Israel ay galing sa pangalang Jacob. Hindi po yan pwedeng i-deny, mga kapatid, na talagang si Jacob ay mayroon pong napakalaking parte po sa buhay ng mga Israelita. Pero hindi po natin mga kapatid, dapat rin makalimutan ang kanya din pong mga kahinaan. Kung makikita natin yung naging issue doon sa kanyang paghingi ng basbas dahil na rin po talaga sa kanya ring ina. Mga kapatid, para sa akin, Diyos na lang ang nakakaalam po doon. Pero ang nakita ko doon, katulad ng atin pong pinag-aralan, napakahalaga po ang basbas, ang blessing ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Napakahalaga ang blessing ng mga manggagawa sa church, mga kapatid. Hallelujah! Pero dapat din nating makita, mga kapatid, kung ano rin ang lesson na itinuro ng Panginoon kay Jacob. Dahil kahit nga po parang talagang nadaya niya ang kanyang kapatid na si Esau, mga minamahal, pero nakita ko ang kanyang pagkakaroon ng kababaang loob, pagsisisi sa kanyang ginawa. At doon ko nakita ang tunay na blessing ng ating Panginoon. It is not because dahil siya'y binasbasan lamang ni Isaac, kundi dahil talagang nakita niya ang katuwiran at dapat niyang gawin upang siya'y maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Aba, nung lumisan po si Jacob kay Esau, grabe po ang struggle ng buhay ni Jacob. At sabi ko nga po, nakaraang Bible study, hindi po siya pumayag na hindi makabalik kay Esau upang humingi ng tawad. Pero dahil nga po sa ang Diyos ang nandyan na sa puso ni Jacob at ni Esau, reconciliation happened. And that's actually the true blessing. Yan ang totoong pagpapala, mga kapatid. Hallelujah! Yung open tayo sa reconciliation. Yung buhay ni Jacob, mga kapatid, can be criticized. Kasi marami nagsasabing, Pastor, bakit kaya na pinagpala pa rin si Jacob sa kabila ng kanyang pandaraya sa kanyang kapatid? Kapatid, hindi mo kasi talaga marahil binabasa ang buong istorya ng buhay ni Jacob. Siya man ay nag-fail, pero tandaan po natin, mga kapatid, siya ay nagsumikap na lumapit sa Panginoon at gawin ang tama. Ito ang tunay na pananampalataya. Hallelujah. Open your Bible in the book of Hebrews 11:21. The Bible said, hallelujah, by faith, look at this verse 2, this verse, mga kapatid. By faith, Jacob, when he was dying, blessed each of Joseph's sons and worshipped as he leaned on the top of his staff. Hallelujah! Makikita po natin dyan na nung mamamatay na daw si Jacob, nagpuri pa. Sumamba pa sa Panginoon as he leaned on the top of his staff. Parang nakahawak po siya doon sa kanyang tungkod. Parang it means matanda na talaga si Jacob. Pero naisip niya pa po ang sumamba. Nung pinag-aaralan ko ito, mga kapatid, masyado akong na-bless.
Dahil minsan, ginagawa nating dahilan ang katandaan para hindi po tayo makapaglingkod, makapagpuri, sumamba sa Diyos. Not Jacob. Dahil si Jacob, kahit po siya nasa kamatayan na, nasa puso niya pa rin ang pagsamba. Sa book of Hebrews 21 in Tagalog, dahil sa pananampalataya, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya namatay. Actually, karugtong din po ito nung blessing ni Isaac kay Jacob. Pansinin po natin mga kapatid na dumadaloy po talaga ang blessing, from Abraham, Isaac, Jacob, at blines pa ni Jacob ang dalawang anak ni Jose na si Manasseh and Ephraim. Blines pa ni Jacob. Ito po ay nangyari nung sila po ay nasa Egypt na, di po ba kinuha kasi ni Jose sila Jacob during the time na si Jose ay maging isang prime minister ng Egypt. Talaga pong ang lakas ni Joseph that time because of the will of the Lord, because of the blessing of the Lord. Di po ba nakilala si Joseph sa buong Egypt? At pinagbigyan lahat, mga kapatid, ang gusto ni Joseph. At lahat ng kanyang kapatid, including Jacob, pinapunta niya sa Ehipto. At ano po yung sabi ng Bible? Grabe ang yaman ng family ni Jacob. Pinayaman sila ng ating Panginoon. At dumami ng dumami. Pagpalit nga lang ng paraon, ang sabi ng Bible, nalimutan si Jose. At dahil sa pagdami ng mga Israelita, natakot ang paraon. At doon po, nagsimula ang hirap ng mga Israelita dahil ginawa silang slaves para magtrabaho. Yan po ang story niyan. Now, hindi po yan yung ating topic ngayon, mga kapatid. Si Joseph, mga kapatid, siya po yung son ni Jacob and Rachel, di po ba? Nagkaroon sila ng anak na si Manasseh and Ephraim. At yun na nga, iblines, mga kapatid, ni Jacob, ang anak ni Jose, mga kapatid. Alam, favorite ni Jacob si Joseph, At yun po, ang sabi ng Bible, yung Ephraim ay may kahulugan na fruitfulness in the land of suffering. Yung Manasseh, God has made me forget all my trouble. Talagang blessing po, mga kapatid. So makikita po natin ang kahalagahan nga, sabi ko nga, ng basbas. Pero mga kapatid, ngayong gabi, higit sa lahat, ang kahalagahan ng pagsamba sa Diyos. Kasi sabi dyan matanda na si Jacob, sumamba siya sa Diyos. Everybody say amen. Kahit pala mahina na tayo, dapat tuloy-tuloy ang pagpupuri natin sa Diyos, mga kapatid. Napakahalaga ang pagsamba, mga kapatid. In Hebrews 11, the Bible said, by faith Jacob, when he was dying, worshipped God. Na-mention ang pangalan Jacob, mga kapatid, dito sa book of Hebrews, doon sa 2 punto, sa kanyang pagbasbas at sa kanyang pagsamba, sa kanyang katandaan. Kahit nga maraming issues, challenging events na nangyari sa kanyang earlier life, nandyan na po yung kanya pong pagnakaw ng birthright. Alam nyo naman po yan, di po ba? Yung dapat kay Esau. Ang problema naman ni Esau, ipinagbili naman yung kanyang karapatan ng pagiging isang panganay. So, may problema, both. And also, mga kapatid, makikita natin yung nakipagbuno siya sa anghel, yung wrestling niya. Hallelujah! Dahil gusto niyang pagpalain. Hanggang mag-uumaga, hindi niya binibitawan ang anghel. Sabi niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. You see? Grabe po itong si Jacob. Yung disiplina ng Panginoon na ginawa sa kanya, mga kapatid. Maraming mga bagay, pero ang kagandahan po talaga kay Jacob, maging sa bawat isa po sa atin. Sana ang lahat ng mga trials, problems, pagtuturo ng ating Panginoon
ay tingnan natin po yan positively. Dahil kung mahal natin ang Diyos, ang intention ng Panginoon ay ayusin ang ating buhay. Isipin niyo mga kapatid, yung kanya pong buhay, kahit na siya ay mamamatay na, sumamba pa rin sa Panginoon. For me, this action symbolized his faith and dependence on God. Namuhay si Jacob talaga na malapit rin sa Diyos. Na habang pawala na ang kanyang lakas, malakas pa rin ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kahit mamamatay na ang kanyang katawang panlupa, buhay pa rin ang kanyang pananampalataya dahil sumamba pa rin siya sa Diyos. This is a wonderful picture, mga kapatid, ng isang mananampalataya na kahit anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay, sumamba tayo sa Panginoon. Magpuri tayo sa Diyos. Huwag natin kalimutang ibigay ang para sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. So, how can we describe Jacob's worship of faith? Tatlong bagay lamang po ngayong gabi ang ibibigay ko po sa inyo. Number 1, the worship of faith is the supreme activity of faith. Tandaan natin yan mga kapatid. Napakahalaga ang pagsamba. Kahit sa Sunday service, mga kapatid, lahat ng ating ginagawa po diyan, ang pagpupuri, mga kapatid, ang pag-awit, ang ating pong pag-offering, hallelujah, ang ating pananalangin, all those components in our worship service are all expressions of our faith. Hallelujah. Worship is the highest function of the human soul. Dahil ang sabi ng Bible, even the angelic beings, mga anghel, hallelujah, sa langit, mga kapatid, sila po ay sumasamba sa Diyos. Hallelujah. Naalala ninyo sa book of Isaiah, chapter 62, nang tinawag ng Diyos si Isaiah? Nakita niya sa kanyang pangitain ang mga anghel na nagpupuri, umaawit, sumasamba, nagsasabing, banal, banal ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Yun ang nakita mga kapatid ni Isaiah. Kaya nakikita ko mga kapatid na ang isang mananampalataya, pag sumasamba sa Diyos, grabe ang kasiyahan ng Diyos. Hallelujah! Tingnan nyo na lang ang mga tao. Pag ang feeling nila, Diyos sila. Pag may mga sumasamba sila, mas lalong yumayabang. Hindi kasi sila, mga kapatid, Diyos. Nagkukunwari lang mga Diyos. Dahil iisa lang ang Diyos. Ang Diyos, pag sinamba po natin, hindi na kinakailangang pang magmataas dahil mataas na ang Panginoon. Wala nang hihigit pa sa Diyos. Wala nang tataas pa sa Panginoon. Wala nang gagaling pa sa Panginoon. Kaya nakakatakot ang tao, mga kapatid, pag siya na ang sinasamba ng mga tao. Nakakatakot. Tingnan niyo po sa Biblia ang nagiging nilang kawakasan, masama. Even si John, the apostle, in the book of Revelation, naalala po ninyo? Hallelujah! Nakita rin ni John na lahat ng mga niligtas ng Panginoon mula sa kasalanan, lahat ng mga saints, kasama ang mga angels in heaven, worshiping God, who alone is worthy of praise. Worship is the highest function of the human soul. Ang tunay na kasayahan ng ating kaluluwa ay ang sambahin ang lumikha sa atin. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Let's look at Revelation 5:11-12. Sabi ng Bible, then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands and
10,000 times 10,000. Parang hindi mabilang, mga kapatid. Ano? They encircled the throne of the living creatures and the elders, and in a loud voice they were saying, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise." Si Jesus yun. A clap offering for our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Sabi ng Bible sa Tagalog, umaawit sila ng malakas. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, kaluwalhatian, pagpupuri at paggalang. Hallelujah. Purihin ng Panginoon, the worship of faith. Kaya nga mga minamahal, wag natin masyado mga kapatid na parang ipagmalaki ang ating mga ginagawang offering o pagbibigay, mga kapatid, dahil yan talagang dapat natin gawin. Masyadong active tayo sa mga activities. Mga kapatid, maganda yan dahil kasama po talaga yan. Pero wag nating kalilimutan ang tunay na pagsamba na mula sa puso. Dahil yung offering po, wala na sa langit. Tandaan natin yan. Wala na yan. Sa langit, pagpupuri, pagsamba. Hallelujah. Kaya nga minsan, tinatanong ko sa sarili ko, bakit nga naman kami pumupunta sa church? Is it to meet our friends? Is it to see our pastors? Is it to enjoy the service? The good singers? Is it just to listen? The very eloquent preacher? Hindi lang yun. Higit sa lahat, primarily, dapat talaga na pumupunta tayo sa Panginoon to worship God. Sambahin ang ating Panginoon. Pag ganun ang mindset ng mga mananampalataya, mararamdaman sa loob ng church ang presence ng Panginoon. Yan ang totoo, mga kapatid. Because God dwells in the presence of His people. Lahat ng mga nagpupuri sa Diyos, siya po ay nandoon, sabi ng Bible. In Hebrews 12:28, sabi diyan, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. Hallelujah. Sapagkat daw tayo tumanggap ng isang kahariang hindi nayayanig, sambahin natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Sambahin natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, sa lahat ng nanonood ngayon, alam po ninyo, pinagpapala tayo ng Diyos. Pag tayo po ay nasa gawain ng Panginoon, especially pag Sunday service, at tayo po ay nagpupuri seriously, intentionally sa ating mahal na Panginoon. That is the worship of faith. Hallelujah. Nakaka-encourage si Jacob. When he was dying, he worshiped God while leaning on his staff. Nakakatuwa, no? Siguro, kasi yung paglilinya ganon, sa matanda kasi, yun na yung lakas niya doon na lang sa tungkod, ano? At ang tungkod sa Biblia, mga kapatid, yan po ay ang simbolo ng biyaya ng Panginoon, katulad ng tungkod ni Moises, mga kapatid. The second one is, the worship of faith is precious when it is present in the dying hour. Hallelujah. Naalala ko si Esteban, sa pangangaral niya, mga kapatid, ng Ebanghelyo ng Panginoon, marami ang nagalit at pinagbabato si Esteban. Hallelujah. Habang po siya binabato, ang sabi ng Bible, tumingin siya sa taas at nanalangin sa ating Panginoon. Mga kapatid, the worship of faith is precious when it is present in the dying hour.
Ibig sabihin, kahit mga kapatid, nasa problema tayo. Minsan kasi pag may problema tayo, parang malalagutan na tayo ng hininga. Parang nawawalan tayo ng lakas. Pero hindi nyo po alam, yan yung mga panahon na dapat ibigay nyo ang inyong buhay sa ating Panginoon dahil mayroon po siyang gagawin sa ating buhay, mga kapatid. At dyan ninyo makikita na ang Diyos ay tunay na Diyos na handang tumulong sa lahat ng mga nangangailangan. Si Jacob, mga kapatid, during this time was already 147 years old, very weak, and very ready to leave his earthly body, mga kapatid. Pero, nakikita ko kay Jacob, alam niya ang patutunguhan niya. Yan ang kaibahan ng isang tunay na mananampalataya. Hindi takot sa kamatayan. Dahil alam niya kung saan ang kanyang pupuntahan. Kaya nga yung last moments ng ating buhay sa mundo, sana wag natin igugol sa mga makamundong gawain. In vain. Useless. Hallelujah. Nakakalungkot, mga kapatid, sapagkat may mga mananampalataya na nagsimula. Pero, nagsimula sa paglilingkod, pero nagtapos sa pagtalikod. Yung tinatawag na backsliding. Yun po ang nakakalungkot. Ang gusto kasi ng Panginoon na hanguin tayo sa kasalanan upang sa huling yugto ng ating buhay, makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Hallelujah! We must worship the Lord continuously, constantly. Hallelujah! Kasi Jacob, mga kapatid, sa buhay niya, napatunayan niya, hindi siya pinabayaan ng ating Panginoon. Hallelujah! Naalala niyo yung sumamba siya sa Diyos sa Bethel? Talagang grabe po ang kanyang pagnanais na mabigyan ng papuri ang Diyos. Kaya nga, kung makikita natin ang kanya pong journey, bagamat nagsimula sa parang masasabi kong hindi maganda, hallelujah, pero dahil sa kanya pong pagsamba, pagpupuri, paglilingkod sa ating Panginoon, nagtapos po siya ng maganda. Sa huling parte ng buhay niya, when he was dying, he worshipped God. Hallelujah! Nakaka-bless, mga kapatid. Again, when Jacob was dying, he leaned on the top of his staff. Hallelujah! Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? He leaned on the top of his staff. So it means that despite his physical condition, Jacob's faith remained strong. He continued to worship God and bless his descendants. Nasa kanya pa rin puso at isip ang mga espiritual na bagay na pangako ng ating mahal na Panginoon. Woo! Hallelujah! Nakaka-encourage, mga kapatid, ang buhay ni Jacob. It serves us as a reminder that even in our weakest moments, faith can provide us with strength to continue worshiping and trusting in God's plan sa ating mga buhay. Hallelujah! Para sa akin, ito dapat, mga kapatid, ang tinitingnan ng lahat ng mananampalataya, na kahit sa kamatayan, mga kapatid, patuloy na nagpupurit, naglilingkod sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kahit may problema, kahit may suliranin, patuloy pa rin naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Glory to the living God. Hallelujah, hallelujah. And the third one is this. Worship of faith will soon be concluded by the worship of sight. Faith will be lost in sight, hallelujah, when from earth we arise to be forever with the Lord in heaven. Aba yung ating pong mga ginagawa na mga bagay dito sa lupa dahil sa ating pananampalataya, maiiwan po natin yan.
No more evangelism and visitation. No more tithes and offerings. Hallelujah. When we are already in heaven, in God's presence, ano ang gagawin po natin? We will worship Him. Hallelujah. Pagbaba po ng bagong langit at lupa, may pagpuri at pagsamba ang patuloy na makikita po natin, mga kapatid. In the book of Revelations 5:11 to 12, tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng milyon-milyon at libo-libong anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na buhay na nilalang at sa matatandang pinuno. Umaawit sila ng malakas. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, kaluwalhatian at papurit paggalang. Si Jesus po yun, mga kapatid. Glory to the living God. At narinig kong umaawit ang bawat nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat. Lahat ng mga naroroon sa nakaupo sa trono at sa kordero, ang papuri at karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. At sumagot, mga kapatid, ang apat na nilalang na buhay, Amen! At nagpatira pa ang matatandang pinuno at nagsisamba. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Makikita po natin sa Book of Revelation, sa huling aklat ng Biblia, mga kapatid. Hallelujah, very evident. Kitang-kita, mga kapatid, kung ano ang nangyayari sa langit. Ang nangyayari doon, mga minamahal, ay ang totoong pagsamba sa nag-iisang Diyos. Walang iba sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, sa bagong taon na ito, nawa wag tayo magsawa sa pagpupuri sa Panginoon. Pag kayo po ay nasa church, hallelujah, wag tayo maging tamad. No, tumaas ng ating kamay, umawit mula sa ating mga puso, mga kapatid. Sumayaw kung tayo pinasasayaw ng ating mga song leaders, dahil yan po ang pagpupuri natin sa ating mahal na Panginoon. At gawin ang nararapat, hallelujah, sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Mamuhay na mayroong kabanalan. Ayusin natin ang paglilingkod, mga kapatid, dahil yan ang gusto ng Lord na mangyari sa buhay natin lahat. He died because He loves us. He wanted us to be renewed, mga kapatid. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Kaya si Jacob, again, kahit siya po ay mamamatay na, hindi niya nakalimutan na ang Diyos ay sambahin sa kanyang buhay. That is the worship of faith. And then my conclusion, worship of faith is about recognizing and celebrating the divine presence in our lives and allowing that faith to guide and inspire us even in the last moment of our lives. Mga minamahal, pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay. Sa lahat po ng mga may edad na o matanda na nakikita ko pa rin sa church. Hallelujah! God bless you more. Glory to the living God. Sa lahat namang mayroong panglakas, young people, mga nasa tama pang edad, mga kapatid, huwag nating pabayaan ang ating pagpupuri na buhay sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Again, Happy New Year to everyone. God bless us all. Tatayo po tayong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Let us pray. O dakilang Diyos, Panginoong Jesucristo, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salita sa aming unang online Bible study ngayong taong 2025. Panginoon, salamat po sa lahat ng nanood. Pagpalain mo, Diyos, ang kanilang mga buhay. Nawa, Panginoon, katulad ni Jacob, patuloy kaming sumamba, Panginoon. Patuloy kami magpuri, maglingkod. Ano man ang problema, suliranin. Meron kami. Lord, tulungan mo po, O Diyos, ang bawat isa
na patuloy, Panginoon, na maging matatag hanggang sa iyong pagbabalik. Lord, pagpalain mo, Diyos, ang CCFM, ang lahat ng mga workers, O God, and members. Bless us, Lord. Sunduan mo kami ng lahat ng aming mga pangangailangan sa buhay. I-bless mo rin, O Lord, ang aming pamilya, Panginoon. Hallelujah. At ganun din ang aming bansa, Panginoon, kabagan mo rin, Panginoon. Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay, at sa lahat din, Panginoon, na mayroong sakit at karamdaman, bigyan mo, Panginoon, ng kagalingan. Bigyan mo pa rin ng kalakasan. Special mention, O God, hallelujah, si Tatay Julian, Panginoon. Panginoon, patuloy kang gumawang makapangyarihan pa rin sa kanyang buhay. Salamat po, Diyos, sa mga pangako mo, Panginoon. At ganun din, O God, pagpalain mo rin, Panginoon, ang revival service ng Goa Church sa Bicol, Panginoon. Patuloy ang pagpalain ng aming mga manggagawa at mga kapatiran po doon. Salamat po, God, sa iyong masaganang biyaya at sa lahat, Panginoon, ng mga trabaho, ng kapatiran, mga negosyo. Pagpalain mo, Panginoon. Hallelujah. Ikaw, O Diyos, ang patuloy, Panginoon, magpaunlad ng lahat ng ipinagkakatiwala mo, Panginoon, na trabaho at negosyo sa aming mga kapatiran. Salamat po, God, sa iyo po, Panginoon namin. Ibinabalik na ang lahat ng pasasalamat, Panginoon. For thine is the kingdom, the power, and glory. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. God bless us all, mga kapatid. Patuloy po tayong mag-ingat lagi at patuloy na manalangin sa ating Panginoon. Laging humingi ng paggabay sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Don't forget to like, follow, and share everything posted on our FB page. Hallelujah! At nalalapit na rin po pala ang mga activities po natin, ang NOYF. Hallelujah! Sa panguna ni Pastor Ronnie and Sister Joyce at sa lahat ng officers. At ganun din, mga kapatid, abangan nyo rin ang concert ng Laguna Church in preparation para sa ating church anniversary. God bless everyone.